tumutugtog na ho ang ating makakausap ko ngayong umaga. Africa. Matagal-tagal nating di nakakausap to, Oo, last year pa. totoo yan. Nasa inyo natin, Executive Director ng Ibon Foundation, Sir Sunny Africa. Sir Sunny, good morning po sa inyo. Welcome. Good morning. Sa Double Line Happy sa New Double Year D. po. Happy New Year. Asa na si Sir Sunny? Yun. Yan, okay. Andiyan na. Yan. Sir Sunny, good morning po. Welcome. Good umaga. Salamat po sa invitation. Thank you Good din. morning. Sa oras. Namiss mo Happy New ba Year sa yung lahat. team song mo na yan, Sir Oo nga, Sam? ito. Oo. Dito lang yan, ha? Dito lang namin tinutugtog yan. Oo nga. Salamat Oo. po. Sir, una muna paliwanag nyo nga sa amin. Sabi po ng PSA, dumami yung nagkatrabaho. Yes. So dapat may income ka, may pangtustos ka ng pangangailangan mo. Natural, ganon. Pero sa hiwalay na survey, abay marami po ang nagsabing pamilyang Pilipino na naghihirap kami. Kahit may trabaho. Kahit may trabaho. Oo. So ano po ang ano pong pinapakita ng mga survey na ito? Ang pinapakita ng survey na yan, yung labor force survey na nagsasabi may trabaho o wala, hindi yung sinasalamin yung totoong kalagayan sa trabaho. Kasi mapansin nyo, ang sinasabi sa labor force survey, ilan ba yung nagtatrabaho, ilan hindi nagtatrabaho. Hindi sinasabi, magkano kayang kinita mo sa iyong trabaho. So sa amin yun ang pinaka-kabalintunaan dito. Sa isang gobyerno na sinasabi, sinusubaybayan nila yung takbo ng ekonomiya, nasusubaybayan nila yung economic growth, investments, trade, pero pag di nasusukat sa buwan ng paraan, kung magkano kinikita, ordinaryong Pilipino. Yun naman pinakamahalaga, di ba? So para sa amin, ang pinaka-sinasabi niyan ay walang isang perpektong survey. Yung SWS, maganda i-combine yan dun sa WR numero, yung bagong survey outfit, i-combine din with yung labor force survey, with family commitment survey. Ang maganda dyan, walang isang perfectong survey, pero kung lahat naman nun ay magandang metodolohiya, magtutugma yun kasi isang realidad naman sinusukat nila eh. Pero yung nga malaking problema, yung labor force survey, lalo na mula nung COVID, na dumadaming Pilipino na nagtatrabaho na walang kita, nagtatrabaho ang babarang kita, hindi yan sapat na sinasalamin kung ano ba talaga ang tunay na lagay sa pagtrabaho sa bansa. Sir Sunny. Ibig sabihin So, may trabaho ang ka burden pero dyan sa kapos gobyerno. pa rin ang kita. Well, oo. Yung unpaid family work ka na nabagit ko kanina, actually nasa I think sa ngayon nasa about 2.8 trillion yata yung tinatawag na unpaid family. 3.2 million yung unpaid family work ngayon. So parang At kasama yun sa 3.2 natin, million. sa employed. oo, sinasama sa employed yung unpaid family worker eh. At alam ko, nadinig ko rin yung sabi niyo na sinasabi ng DOLE na part yan ng international standards. Actually, hindi eh. Sa pagkaalam ko nga, India at Pilipinas lang yata ang malalaking bansa na sinasama yung unpaid family worker bilang worker. Employed. So medyo may sabit yun. Oh, tsaka yung sinasabi na pag ikaw dahil nakapagtrabaho ng kahit Isang isang oras, hindi sinabi kung sa isang araw ba, sa 2 linggo, o Oo, isang sa buwan, ikaw ay employed. Parang nga ganito. Well, sa totoo lang, hindi masyado malaking problema yung batayan na yun kasi yun totoo yun. Yung 1 hour every 2 weeks, medyo standard yan globally. Pero kung titin mo naman kasi, pati sa Pilipinas, yung nagsabing 1 oras lang tinabaho nila, siguro hindi pa abot ng 1% yata yun eh. So medyo minimal yun. Sa totoo lang, yung mayor naman nagkasabi nagkatrabaho nagkatrabaho yan sa isang linggo, humigit kumulang 20 hanggang pataas na oras sa isang araw. Hindi sa amin issue yung oras eh. Issue yung kita, di ba? Mas yun dapat sinusukat. Yung trabaho kasi, okay. Kasi hindi sa isang Pilipino, oy, may trabaho ka ba? Ang pinakamahalaga dyan, nagkatrabaho at may kita. So sa amin, kahit magtrabaho ka 1 oras sa isang linggo, okay lang. Kung kikitain mo sa buong linggo na pagkatrabaho mo, ay umaabot sa pangailangan ng pamilya mo. Kasama na ho dyan. lang. Opo. Kasama na ho dyan, Sir Sunny, na kunyari ikaw ay nagtitinda, employed ka na rin. Yun ba yun? Employed ka na Kahit rin. walang nagsasweldo sa'yo at ang kita mo ay mula doon sa tinitinda mo, employed ka na. Employed ka na doon. Okay. Pero ingat, ang punto ko lang sa amin, hindi namin masyadong ginagawa malaking issue yung 1 oras ba o 2 oras ng trabaho mo o kahit na 50 oras. Kasi kung magtrabaho ka 50 oras, pero wala ka pa rin bayad, may problema pa rin, di ba? So sa amin, hindi yung oras ang problema eh. Opo. Yung hindi sinusukat kung magkano kinikita mo sa pagtrabaho mo. Yun lang ang mahalaga sa atin eh. Di Pero ba? ang problema, partner, ito'y ginagamit na pampa-impress ba
Lalo na pag, di ba? Pag sinasabi, tumaas ang Parang- employment dito sa Parang atin, bumaba. sinusugarcoat natin yung Yung realidad problema. ng labor force natin, Sir Yes. Sonny. Is that Ay, it? oo. Oo. Tsaka lalong-lalo na, ewan ko napansin nyo, itong sinukat na labor force survey, yung bilang ng employed. Sa anong pamantayan yan, kahit na yung napakababaw na pamantayan na, na 1 hour per week. Mm. Alam niyo ba, nabawasan actually yung bilang ng employed mula sa nakarang taon. Nabawasan na about, I think, 95,000 na, hindi, parang ganun, parang 200,000 yata na walang bilang nagtatrabaho. Nasa about 49.5 million na lang ngayon kumpara sa 49.6 million yata nung nakaraang Nobyembre. Ito yung So mga actually, empleyado mismo sa mga kumpanya, yung tinutukoy ho ninyo? hindi, lahat yan. Lahat Whether Across, all across nagbebenta ng sectors. suman sa kalsada, Oo. nagbebenta Bakit ng po? nangangalakal, Bakit? ganun. Anong Ba't dahilan nun? nabawasan? Bakit nabumasan na gano'ng kalaki ang labor force? Ang labor, iba yung labor force. Yung Okay. labor force, ang sinusukat doon, may trabaho at walang trabaho. Yung employed, yung nagkatrabaho lang doon. Yes, okay. So, more bakit or po? less, well, ang pinakamalaking kabawasan actually sa agrikultura. Ito nga yung, again, sabi nga ni Pangulo Marcos, magiging kalibok ng agrikultura para bigyan pansin. Pero actually, halos 2 milyon ang nabawasang trabaho sa agrikultura Since? sa nakaraang taon. Dahil- Since November 2023. So from about, I think 10.7 million, bumabagsak ng 8.7 million na lang. Tapos Oo. hindi yan pwedeng seasonality kasi pareho naman yung season ng November tsaka November eh. So Pasko. so yung nawalang 2 million dyan, talagang kawalan yan sa sektor ng agrikultura. So actually, yung pinakamalaking dahilan doon sa pagdami ng bilang ng naghihirap ngayon sa Disyembre, ayon sa SWS survey, sa kanayunan yan. Sa kanayunan, namula't simula ang baba ng kita, pero ngayon, lalo pong bumagsak yung kita at lalo pong dumami bilang na wala ng trabaho. So yung- babalik tayo sa punto, Oo. anong kailangan suportan? Agrikultura. Para may trabaho, para may kita, at para may murang pagkain. Oh. Pero hindi binibigyan pansin eh. Yun ang tagal ng issue natin dapat. Anong nangyari ho doon sa 2 milyon na yon? Na Oh, bakit? bilang, Ano ba? Hindi ba hindi wala- ba factor dito yung bagyo? O kaya importasyon? Well, malaking bahagi I think dyan, syempre yung pangkalahatang naging atasado ang agrikultura. Na napaka-dependent nga dun sa panahon kung ano yung production. Pero Yes. sa totoo lang, hindi rin naman ditong taon yung bagyo, di ba? Yes. Never ending naman yung bagyo sa Pilipinas. So hindi pwedeng gayong katwiran na nagkabagyo kasi parang gasgas na yung dahilan na yan eh. Kasi kung may mga panahon saan na walang bagyo, o di pwede sabihin dahilan, sige na nga, lumala ang kahirapan kasi nga nagkabagyo. Pero ano yan, gasgas na yun kasi taon-taon naman may bagyo. May bagyo, So hindi yung pwedeng pangunahing dahilan. So- Ang mas problema dyan talaga, bakit hindi binibigyan ng sapat na suporta ng gobyerno, ng agrikultura, para may bagyo o wala, yung pananim nila, tuloy-tuloy maging produktibo. At yun ang talagang grabe kasi even, again, naging kontrobersya doon sa katapusan ng 2024 yung sa budget. Alam niyo ba, binawasan yung budget sa agrikultura doon sa 2025 budget. So sa sektor na ang laki na bawas ng bilang nagkatrabaho, sektor na ang mahal-mahal ng pagkain, sektor dahil mahal ng pagkain, kulang ang supply, umaangkat tayo, hindi binibigyan ng suporta, pagpapasya ng pamalaan eh. At yun ang nakakainis dyan. Yung pagpapasya nila, pork barrel, infrastruktura para payamanin yung mga malalaking kumpanya, pero hindi yung pinakabatang pangailangan ng mga Pilipino. Sir Sunny, sapat ba yung napakaraming klase ng ayuda na inilalatag at binibigay ngayon ng gobyerno para tugunan yung problema natin sa paghihirap at pagkagutom ng maraming pamilyang Pilipino? Well, the fact na ayon nga dun sa SWS survey, lumaki nga yung bilang ng mahirap na Pilipino to over 17 million. Ibig sabihin, yung dinalabas nilang ayuda, yung pinasasabi mga programa ng 4-piece man yan, or AKAP, or even to mga Kadiwa centers, hindi sumapat kasi dumami pa rin bilang na mahirap eh. Pero sa amin, may gusto ko linawin. Kami sa Ibon, wala kaming issue sa ayuda eh. Yes. Ang issue namin, yung pagbababoy ng ayuda ng mga politiko. Kasi kung paano ng kagipitan, karapatan ng mamamayan at tungkulin ng gobyerno na may pantawid talaga. Ang biging problema, bakit forever yung pantawid? Ang biging problema, bakit yung pantawid binababoy ng mga politiko para sa kanilang pamumulitika. So sa amin, hindi yung ayuda yung problema. It's yung responsibility ng gobyerno maglikha ng trabaho at
wag ibigay sa kami ng politiko na mamambabatas yung pagbibigay niyan. Kasi gagamitin lang sa kanilang pansiling interest yun eh. At saka bakit dapat ba yung mga ayudang binibigay ng pamahalaan lahat yung dapat conditional para merong balik ba sa lipunan? Katulad ng 4Ps, conditional Oo. yon. Kailangan makapag-aral ang mga bata. Kailangan malusog yung buntis sa pamilya. Parang iluluwal niya sanggol ay malusog din. 'Di ba? Tapos meron silang, parang meron generational, may Oo. effort para tapusin yung generational poverty sa pamilya. Pero ang problema, Kapag nakapag-graduate ka ng isang Oo. anak mo Oo. sa pamamagitan ng 4Ps program, pwedeng siya naman yung tutulong sa the rest of the brood para iangat yung buhay ng pamilya. Ganun ang 4Ps, hindi po ba? Oo nga eh. Pero tama ko yun, may dalawang sabit sa pagiging conditional eh. Una, yung binibigay na suporta para sa pag-aaral, maging malusog. Ang problema, kahit nakapag-aral ka na at malusog ka na, kung hindi pa rin naglilikha yung trabaho yung ekonomiya, dahil bagsak ang agrikultura, dahil bagsak ang industriya, wala ka pa rin papasukang trabaho. So isang problema yan dun sa ganong klaseng diwa ng 4Ps. Ikalawa, agree kami, yung conditional, may karapatan ang Pilipino na nangangailangan na bigyan ng tulong. Mhm. Yung conditional, hindi dapat universal eh. Yung nangangailangan, dapat bigyan. So parang pinahirapan pa yung Pilipino na nangangailangan ng tulong na bibigyan ng condition. Parang victim blaming. Oo. Parang kasalanan mo kung bakit ka walang trabaho. Kasi hindi mo pinapadede mga anak mo, hindi mo pinapaaral anak mo. Sa amin, ganun ba yung realidad? Ako sa karanasan ko, yung karaniwang Pilipino, nag-isikap talaga paaralin mga anak, nag-isikap talaga pakainin ng kanilang mga anak, may 4Ps o wala, kung may kita sila, aalagaan nila anak nila. So even yung premise ng 4Ps, parang ako kung nanay ako, tatagapin ko yan. Pero iisipin ko, wala akong tiwala na alagaan ko yung mga anak ko. Yun ang problema sa conditional. Oo, pero- Pero tingin ko, ito yung last point talaga eh. Ang pinaka-problema dun sa 4Ps, hindi doon sa pagbibigay ng ayuda, kundi bakit walang ibang ginagawang pamahalaan para palakasin ang agrikultura na pinakamalit na bahagi ng ekonomiya sa ating kasaysayan at hindi ang industriya na pinakamaliit mula 1949. Mas malakas pa yung industriya natin nung katapusan ng gera kaysa sa ngayon. Oo, pero yung Hindi problema, inaayos. yung problema rin sa 4Ps, kahit conditional, taon-taon nadadagdagan ang mga bilang ng mga nasa ilalim ng 4Ps. Parang hindi na tayo nagpag-graduate ng mga miyembro ng 4Ps. Tuloy-tuloy, nadadagdagan taon-taon eh. May Ang graduation listahan. din, may graduation pero daw. pa konti, pataas ng pataas ang bilang eh. Pero pag dating naman ho, Sir Sunny, sa yung nabanggit nyo nga kanina yung kalagayan ng agrikultura ho natin. Ngayon, meron tayong susunod na tututukan. Ang sabi ng Department of Agriculture, mukhang eto na, magdedeklara sila, partner, di ba? Ng tawag rito, National Food Security Emergency. Natawa Okay. kayo. Ay, sorry. Bakit halakhak, Sir Sonny? Happy New Year kasi. Bakit po? Kasi never ending naman yung didig natin sa gobyerno. Nag-declare ng food security, zero poverty, no hunger. Ang problema, nagiging public relations gimmick lang siya eh. Kung may problema, magpapakitang gilas o kung wari may ginagawa. Pero ang tanong palagi, yung galaw nyo, tinutugunan ba na yung problema? Kung magkakadiwa center sila, pero naabot na lang ng mga kadiwa center, 1.2 milyong pamilyang Pilipino. Sabi nga ngayon ng SWS, 17.4 milyon nagugutom. May pogi points ka, may kadiwa center kami para to sa food security. Pero yung magnitude naman ng binibigay mong solusyon, hindi sapat, hindi tumatapat sa laki ng problema. Public relations lang siya. So even to food security, dalawang tanong namin dyan. Gusto may food security, bakit yung binabawasan ang budget sa agrikultura? Nasa Exactly. kanila yan, di ba? Tatlong taon nila hawak yung budget ng gobyerno. Ngayon lang ba naging problema yung kagutuman? Hindi eh. Pero dahil tumitinding kagutuman, sige na nga, maglabas tayong programa. Bakit nila? Puro salita. Ba't wala yung gawa na palakasin ang agrikultura? Ikalawa, even yung punto dun sa pagbibigay ng suporta sa trabaho, ang dami nagsabi bukang bibig, yung mga MSMEs, yun ang backbone of the economy, 99%, ulit-ulit sinasabi niyan. Alam niyo ba sa 2025 budget, so 6.3 trillion pesos, hindi pa abot ng 6 bilyong piso ang suporta sa MSMEs. So alam mo yun, ang daming mga matangis na pangako, maraming sinasabing programa. Pero kung titignan mo yung numero, talagang kapos dun sa pangailangan. At sa amin, maging mapagbantay tayo doon. Huwag daw sinasabi yung programa. Tanungin, yung laki ba ng programa na yan ay kasing ito tapat sa laki ng problema? Yun. 100%.
Hindi talaga. 100% hindi. Alright. Pork barrel. Lagpas-lagpas talaga. Nako. Pero Oo. programa na makatulong. Meron ulit, ano? Yes. Merong ulit. Nakikita. Sige. Sir Sunny, thank you, maraming ha? Thank you salamat so sa much. oras. As usual, maraming Sige po. salamat po. Happy New Year po. Happy New Happy Year. New Year. Pero Ingat po kayo. Atay na paraan. Hanap Yes, tayo. oo. Tsaka palagi Sana. natin pag-usapan para hindi nalilimutan. Anong Di ba? Ay, oo. Kailangan Sa amin, natin super welcome pinag-usapan. sa amin. Yes, sir. Sobrang welcome sa amin na pinag-usapan palagi ito sa media. Thank you, sir. Nasa ating kamay. Correct. Thank you po. Thank Salamat, you. Sir Good Sunny morning. Africa. Nakausap natin ang Executive Director ho ng Ibon Foundation, Sir Sunny Hilingan, walang pinopro